Magandang oras mga katiyats, mga kababayan. First time na walang nag-water cannon, walang bumomba, walang sumalubong, walang humarang ng mga Chinese Coast Guard sa Philippine Coast Guard na nag-resupply mission sa WPS. Ang tanong bakit? Dahil kasama ngayon ng ating Coast Guard ang US Air Force at gamit ng mga piloto ang legendary Warthog 18 fast attack aircraft. Ito yung talagang kahit saan sa mundo kinakatakutan ito na mga fast attack airplanes dahil sa mayroong itong Gatling gun na mag-release ng 3,900 rounds per minute. 3,900 ka bala ang ilalabas niya sa kanyang machine gun in every minute at kaya nitong pulbusin ang isang tangke de gira sa isang minuto lamang. Kaya kung maliliit lang na barko ay tad-tad talaga sa bala pag umatake ito, at hindi lang, merong mga dalang missiles din ito at mabilis. Well, narito si Melv Castle, ating ka-vlogger, sa kanyang courtesy video. Atin panoorin. Iyak ang China sa balitang ito. Nawala yung yabang Matagumpay kasing naisagawa ang RORE mission sa 9 military base ng AFP sa buong West Philippine Sea. Walang nag-water cannon o sumubok man lang para. Alam nyo ang dahilan? Kasabay kasi ng resupply mission ang sabay na paglipad na makabagong deployment ng US aircraft sa bansa, ang A-10 fast attack aircraft. Lumipad to papuntang West Philippine Sea kasamang attack aircraft rin ng Philippine Air Force na Super Tucano. Takot ang China ang mag-water cannon. Takot ang China ang humarang. Pero di lang yan ang dahilan bakit walang nangailam na Chinese. May kasama kasi itong B-52 bomber aircraft. Wow, itong B-52 bomber ay napakalaki niyan. 4 na pagdugtong-dugtungin ang jet fighter na regular, 4 na ganyan. Napakalaking eroplano ang B-52 Fortress, kaya tinatawag yan Fortress in the Sky, kasi ang daming dinadalang bomba niyan. Ginawa yan para mamumba lamang, mag-carpet bombing. Ito, dito sa picture makikita nyo ang daladala niyang mga bomba, at hindi machine gun ang ginagamit niyan, talagang mga missiles. Merong maliliit, merong malalaki, at capable din siya magdala ng nuclear warhead. Kaya kapag may lumipad na fortress ay meron talagang mag-escort yan. Katulad dito sa picture, merong nag-escort na 4 na Warthog. Yung mga Warthog ay merong mga Gatling gun na napakalaki ng mga bala niyan. Sabi ko kanina ay mag-penetrate siya sa mga tangke de guerra. Kaya kahit sa barko ay mag-penetrate yan ang mga bala na yan, kasi ang lalaking bala niyan Tapos 3,900 ka rounds ang lalabas sa machine gun niya, kasi Gatling gun. Grabe. Kaya pulbos ang tatamaan yan, kaya nga kinakatakutan yan sa giyera. Sa Syria ay ginamit din yan at ang B-52. Kaya nakita natin ang bilis na natalo ang Syria dahil sa tulong ng Amerika sa mga rebelde. Tumulong ang Amerika, hindi lang gaanong classified kasi yun, hindi binabalita. Pero ito yung gamit nila, Warthog at itong B-52. Kaya nakakatakot yan. Kaya lumayo ang Chinese Coast Guard Hindi nagpapakita kahit anino, kahit sa horizon, wala talaga. Nagtatago sila. Takot sila sa Warthog at B-52s. Si Donald Trump uupo na ngayong January. Kapag sabihin ni Donald Trump na bumbahin talaga. Kaya yang si Xi Jinping atras na yan. Ngayon dahil sa talagang matapang si PBBM at nakipag-collaborate ito sa Amerika, kaya napakaswerte ng Pilipinas ngayon. At lalayo na sa atin ang China na yan. At magiging atin na talaga ang WPS dahil kay PBBM na hindi tuta ng mga inchik. Kaya pasalamat tayo. At wag na tayong bumuto pa sa mga taong nakakoneksyon sa China. Dahil sa ibibenta lang talaga ang Pilipinas ng mga iyan. Pira-pira sa bulsa lang ang mga gusto ng mga yan. Kaya makikita natin sa mga mukha
Mga mukhang pera. Okay, balik tayo kay Melv Castle. Dito hindi sinubukang magulo ng Chinese Coast Guard at Chinese Maritime Militia. Ayon, nakatingin lang tulala na mukhang talunan. Mga takot talaga pag andyan ang US Air Force o US Navy. Yung highlight ng ating RORE was the delivery of the Noche Buena packages to our troops. Mataas ang kanilang moral. And nais kong sabihin sa ating mga kababayan, Ayan. yung inyong kasundaluhan, we perform our mandate without any fanfare. Pag-Mexico na. Over sea, land, or air. Hindi sinabi ng Armed Forces of the Philippines kung may US Navy sa resupply mission. Walang idinitalye. Pero pag ganyan kasing walang nag-water cannon, automatic na yan. Takot ang China dahil may resma. Bakit may nabalitaan na ba tayong nag-water cannon ng China pag andyan ng Amerika? Bakit may nabalitaan na ba tayong nag-water cannon ng China pag andyan ng Amerika? Wala, di ba? Wala. Constantly, our ships are on a 24/7 patrol doing our maritime domain awareness. Our maritime patrol is being conducted, as always, in the area. As to the proximity, we will not be disclosing any operational details. Ito, napaka-good news ito. Pero hindi dinidisclose ng Philippine Navy ang kanilang mga ruta. Yung sabi ni Melv Castle na meron kayang US Navy, well, siguradong merong submarino yan nakasuporta sa ilalim ng dagat. Kasi sabi ng kaibigan ko na noong nandyan pa yung Subic Bay noong 1980s, ay meron na daw yan naka-standby na mga submarino dyan underwater sa Subic Bay. At meron ng mga nakatanim dyan na mga ammunition underwater. Kaya bumalik din ng Amerikano ngayon. Ang Subic Bay ay kanilang pinaganda ngayon, ang airport. Kasi yung Warthog nga, dumating yun last week. Mga December 18 yata, dumating ang isang dosina yan na Warthog attack airplane. At 2 B-52s lumanding dyan sa Subic, pero dinidisclose yan, hindi binabalita. Kaya ngayon nakikita natin sa WPS na mayroong lumipad na B-52, isa lamang at 4 na Warthog attack airplane. Naku, idol ko pa naman yung Warthog na yan dahil sa yung pagpumutok yung kanyang machine gun ay brr brr, ganyan yung tunog eh. Tapos makikita mo sa baba pulbos yung tatamaan. Grabe. Warthog, yan ay may fear factor yan kasi legendary attack airplane yan ng Amerika at marami ng battleground, marami ng girang tinapos ng mga Warthog na yan. Okay, balik tayo kay Melv Castle. Thank Yes, you we very do not divulge operational details, but for any reactions on the ground or the sea for that matter, it will be the call of our ground commanders, and we trust that they will perform their mission accordingly based on scenarios that are going to ensue. Padami ng padami ang fighter jet at aircraft deployment ng US Air Force. Baka sa susunod niyan, B-52 Spirit Bomber na ang nasa Pilipinas. Talagang pag sinubukan tayong atakihin ng China, papakainin sila ng US Air Force ng bomba. Pero di lang Pilipinas ang inaarmasan ng US pag nagkagera. Missile sa Japan at missile tanks fighter jet sa Taiwan. Yan ang hindi nagugustuhan ng China. Mahihirapan kasi ang mga Chinese sa giyera kung pupunuin ng US Army ang kanilang mga base militar. Wala na talagang checkmate ang China kasi nakapalibot ang US bases. Meron sa South Korea, meron sa Taiwan, meron sa Japan. 9 ka US bases, Siam dito sa Pilipinas. At ang main base ng US sa Pacific nandun sa Guam at Hawaii. Kaya wala talaga. As in, doon lang sa Guam at Hawaii ay nandun yung pinakabase ng Amerika ay aabot ng ballistic missile galing sa Hawaii lang yan ha. Paano pa yung nasa Japan na mga ballistic missiles na kaumang na sa China? Kaya itong mama dito na spokesperson ng China, ang sarap sampalin nito. Salita ng salita. Hindi niya alam ang sinasabi niya eh. Hindi siguro niya alam na kung gaano kabangis ang Amerika pagdating sa giyera. Kaya siguro mapaihi ito sa pantalon eh. Itong chikwa na ito kung magsalita ay palaging nagpalabas ng hindi daw sila natatakot at kaya nilang
ipinsahan ang China at kaya rin nilang umatake. Ay nako, gumawa na lang kayo ng noodles. Yan ang bagay sa inyo, mga siupaw at pawa. Mga chikwa kayo. Mga ano kayo, wapilo-wapila, waka nga. Inchikwakang, kaunlibang. Okay, tapusin na natin ang video kay courtesy of our ka-vlogger Mel Castle. 反对美台的军事联系和美对台出售武器的立场是一贯的、明确的。我们敦促美方恪守一个中国原则和中美3个联合公报，特别是817 Ito, 公报的规 salita 定， parang 停止 puwet 武装台 ng 湾， manok tong bibig 停 nito. 止纵容支持台独势力 Kung 入国。 magkagera siguro ang China 台 at 湾当局 Pilipinas, 以武 kapag 谋独， nahuli ko ito, itatali ko to sa puno ng niyog. 图谋，注 Tapos 定不 libre 能 kayong 得逞。 sumampal isa-isa. 中方将坚定 Ito 捍 kung 卫 anong 国家主 pinagsasalita 权 oh. 安全和领土 Sovereignty daw nila yung WPS. 安全和领土。 Alright, so tapos na tayo mga katiyats, mga kababayan. Ito, napakaganda ng formation itong B-52s at 4 na Warthog ang lumipad. At hindi lang yan, aarmasan pa ang Pilipinas ng Amerika, dagdagan pa. Kasi talagang nanggugulat eh. Akala nila magugulat nila ang Amerika. Nako, kalingkingan lang ang China sa Amerika sa totoo lang. Walang experience ang China ng mga gera. Ang Amerika kung saan-saan. Wala silang, Vietnam lang sila natalo noon kasi ang mga Vietcong nagtatago sa tunnel eh. At kapag pinasok ng Amerikano, patay sila. Pero ngayon, hindi na pwede yung tunnel sa Amerika. Kasi meron ng bunker buster eh. 60 meters below the ground, kahit gagawa ka ng bunker doon, ay tatagusan niya ng bunker buster. 60 meters below the ground. Yung tunnel nila Sinwar ay 30 meters lang eh. Tsaka yung tunnel ni Ayatollah Khamenei 30 meters lang, kaya kung malocate kung nasaan yung bunker niya, tapos siya sa bunker buster. Ganyang kalupit ang Amerika, kaya kahit saan magtago yung si Jinping ay talagang sasabog yan. Kasi nasa Amerika pa rin ang pinaka powerful advanced latest weapons na very accurate. Alright, so maraming salamat sa Amerika sa palaging nandyan sa likod ng Pilipinas. Kaya tumapang sila Tariela eh. Tumapang si Tariela. Dapat kasi noon pa yan ginawa nyo na magpa-escort kayo sa US warplane or US Navy. Ang ano kasi nyo eh. Akala nyo noon ay kaya nyo ang China eh. Nahihiya pa kayo tumawag sa Amerika. Ngayon, Amerika na mismo ang nagsasabi na i-escortan kayo. Tapos ayaw-ayaw pa kayo. Ngayon, masaya kayo dahil successful na hindi kayo binumba. O ibaba nyo yung mga ego nyo. Ang ano kasi ng ego nyo, yung taas. Wala naman kayong magawa, mga duwag. Diyan, nandyan ang Amerika, di tumapang kayo. Okay, so salamat sa inyo at sana patuloy yan. Good job sa inyo, Tariela. At ako'y magpaalam na, huwag kalimutan mag-subscribe mga kababayan sa ating channel. Maraming salamat. God bless us all. God bless the Philippines.